Yan. Good morning mga idol. Good morning. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol saan man kayong panig ng ating bansa naroon, Mapa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At maging sa ibayong dagat na ating mga idol dyan, saan man kayong panig ng ating mundo, nawa ay nasa mabuti rin kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno mga idol, muli nyo akong samahan sa maikli sandali nitong ating kwentuhan para sa isang paksa na ating tatalakayin na may kaugnayan pa rin sa mga napapanahong issue. At nawa ay samahan nyo ko hanggang sa dulo ng video natin ito. Ang paksa ng ating tatalakayin mga idol sa mga oras na ito tungkol pa rin sa ating Pangulo na si BBM. Alam nyo ba mga idol, sa kabila ng panunuliksa na magkabi-kabilang panig dito sa ating Pangulo, ay makikita mo pa rin at hindi may pagkakaila na marami pa rin tao ang talagang sa kanya'y pumapanig. Bagamat sinasabihan siya na traidor at walang utang na loob, ay makikita mo na talaga ang mga tao pagdating sa kanyang mga tinatawag na campaign rally tulad na nangyari sa Laguna, ay talaga namang libo-libo tao ang dumalo sa kanyang talumpati. At maging sa lugar ng Cavite at kahit saang panig nitong ating bansa siya dumayo sa kanyang tinatawag na campaign rally, talagang makikita mo na talagang siya pa rin ang iniidolo ng mga tao. Kahit na binabati ko siya at tinitira ng kabilang kampo, talaga makikita mo na mahal talaga siya ng taong bayan dahil hindi siya kumikibo at hindi siya basta pumapatol sa kung ano-ano mga paninira na ginagawa sa kanya. Kaya naman, ang tao na talagang may tunay na pag-iisip at sariling damdamin ay hindi nakikita yung pambabatikos na ginagawa sa kanya dahil kasi alam naman din ng mga tao na ang ating Pangulo ay wala naman talagang ginawang masama dito sa kampo ng mga Duterte. Although sabihin na natin na sila ang nagpalibing, si Duterte ang nagpalibing dito sa yan, pasensya na mga idol, medyo nauntol tayo dahil may dumaang motorcade ng isang kandidato. Ngayon, tuloy natin ang ating kwentuhan. Alam ng lahat ng tao ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay walang ginawang mali sa kanyang naging desisyon na ibigay ang dating Pangulong Duterte sa mga kinaukulan nitong Interpol. Dahil kasi nga nasa proseso hindi tulad ng mga nangyari doon sa mga naging biktima ng extrajudicial killing na wala talaga sa tamang proseso. Kaya bagamat kung ano-anong ginagawang paninira dito sa ating Pangulong Bongbong,
makikita mo pa rin na may mga tao pa rin na talagang nasa tama ang kanilang mga adikain. Kasi nga, kung sinasabi nila na wala sa tamang proseso ang ginawang pagbibigay ng ating Pangulo sa ICC sa pamamagitan ng Interpol, hindi naman po pwedeng tanggihan ng ating Pangulo ang kahilingan ng Interpol dahil tayo nga ay nakakommitment sa Interpol. At yun ang hindi naunawaan ng kabilang panig. At kung susuriin natin ang mga pangyayari, tama rin yung sinabi ng ating Pangulo, hindi siya ang gumawa ng problema, kundi itong dating Pangulong Duterte ang gumawa ng problema para sa kanya. Ngayon, itong ating Pangulong Bongbong Marcos, bagamat inaatake siya ng magkabilang grupo, makikita mo sa kanyang mga campaign rally na dinudumog pa rin siya ng mga tao. Oo, at diyan natin malalaman kung talagang siya ay inaayawan na ng mga tao. Dahil kung inaayawan siya ng mga tao, lalangawin yung kanyang campaign rally. Di ba? Tulad na nangyari sa Cavite, nagulat siya, ang daming dumalo. Sa Laguna, maging sa karating lugar at sa iba pa, maging sa mga parteng Visayas. Kasi nga, ang ating dating Pangulong Duterte, kumbaga, sa kanyang mga ginawa nung una, ng panahon ng kanyang panunungkulan, talaga namang maraming nasalanta. Sa aminin natin sa hindi, nung panahon ng Pangulong Duterte, marami talaga ang napirwisyo. Oo. Lalo na nung dumating yung pandemic. Wala siyang ginawang solusyon kung paano mapapaigi ang kalagayan ng mga tao. At kung sinasabi nila na isinurrender daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang ating soberenya sa mga banyaga, baka nakalimutan na ng mga tao nung panahon ng pandemic, isinuko rin ng dating Pangulong Duterte ang ating soberenya sa mga banyaga. Bakit? Yung batas na nanggaling sa WHO, nakatakot-takot na kung ano-anong klaseng mga batas yan na siya nagpahirap sa atin, ayun ang tinutupad at ayun ang sinusunod at pinapatupad dito sa atin. At yung sarili nating batas, hindi na nasusunod. Una na nga natapakan sa ating batas, yung karapatang pantao. Wala nang kalayaan. Bakit? Foreign policy na ang natutupad dito sa atin eh. Ngayon, ang tanong, isinuko ba yung ating soberenya o hindi? Malinaw na isinuko. Bakit? Yun na nga tinutupad natin yung batas nila eh. Batas ng WHO. O kung mo ba pandemic? Bakit? Ibig sabihin, kung mo pandemic, wala ka ng sariling batas na dapat ipatupad dito. At wala ka ng magagawang paraan. O, kung yung dating matandang Marcos, yung tatay ni Bongbong, ang presidente ng panahon ng pandemic, hindi makakapasok dito sa atin yung mga ganyang uri ng policy, mga ganyang uri ng batas. Bakit? Makakapagpahirap sa bayan eh. So, kita mo nga, nalugmok. So, sabihin natin pang buong mundo yung pandemic. So, hindi lang tayo naepektuhan. Pero mas grabe ang dinanas natin sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Duterte. Isipin mo ha, stay at home ka na. Bawal lumabas, bawal lahat. Pero makikita mo, sa ibang lugar o sa ibang bansa, hindi ganun kahigpit ang kanilang pandemya. Lalo na sa lugar ng Thailand. Oo. At may mga lugar talaga na hindi sumunod sa sistema ng WHO. Kung bakit tayo lang talaga ang naging panatiko at umover pa. Umover pa tayo
Kaya ang karamihan tuloy sa ating mga nanunungkulan dito, lalo na sa panahon ng pandemic, yung mga nasa DOH, umabuso. O, di ba? Aminin natin at hindi, nangyari. O. Sigundahan pa ng mga extrajudicial killing. O, di ba? Ngayon, kung sasalaminin natin ang mga nakaraan at saka yung kasalukuyan, mas malala yung nakaraan. Sabi nila, tumahimik daw ang bansa noong panahon ng panunungkulan ng dating Duterte. Paano tumahimik? Ang dami nga namatay eh. Tumahimik ba yun? O, di ba? Ganun. Kaya, itong nangyari sa kanya, tapos, ang mabigat pa kasi niyan, yung panahon ng panunungkulan niya, sabi nga nung mga iba, na nakakaunawa sa mga pangyayari, kasi minura niya ang Diyos eh. Sinabihan niya ang Diyos na stupid eh. O, isipin mo, tao ka lang, gaganunin mo yung Diyos. Sasabihan mo ng ganun. O. Eh, pag ang Diyos na nagalit sa'yo, pinarusahan ka, buti nga, yun lang inabot niya eh. Nakulong lang siya sa ICC. Hindi kagaya ng mga ginawa niyang parusa sa mga tao na pinapatay niya. O, di ba? Buti nga, nagkaroon pa siya ng tamang proseso, nakulong siya eh. At hindi naman siya tuluyang nakakulong sa kagaya ng nangyari kay Dilima. Mas masahol pa nga nangyari kay Dilima, talagang kulungan. O, di ba? Siya nga, mas medyo maganda pa kalagayan niya ron. Para siya nasa hotel, ganda ng facility. So, hindi nga kaya nung kay Dilima, sa correctional talaga siya napunta. Ganun. Kaya ang mga tao lang kasi hindi nila sinasalamin yung mga nangyari noong una. Hindi sila nagbabalik aral. At tinitingnan lang nila yung kasalukuyang pangyayari. Kung babalikan nila yung mga nakaraan, doon nila maunawaan na tama lang yung nangyari na pagdusahan niya yung kanyang mga nagawang kasalanan. O, di ba? Hindi naman kaila sa ating lahat na talaga nagkaroon siya ng kasalanan sa kanyang panahon ng panunungkulan. Eh, para siya si Hitler nung panahon niya eh. Patay dito, patay doon. Hindi lang yan, nung panahon pa parang nanunungkulan siya ng Davao, may extrajudicial killing na nangyayari. Aminado yung mga DDS, yung mga Davao Death Squad. Oh. At yung batas niya sa Davao, nung siya naging presidente, pinatupad sa buong Pilipinas. O, di ba? Hindi yan kaila sa atin. At maraming mga naging biktima. Ngayon, sisisihin ang ating Pangulong Bongbong sa pangyayari. Eh, sabi nga ng ating Pangulong Bongbong eh, wala akong kinalaman sa ginawa niyang krimen. Bakit ako sisisihin niya? Inuusig siya ng batas. Natural lang na ibigay siya sa batas. Diba? At yung panahon ng nung panahong dinimanda siya sa ICC, panahon nun, nasa panahon pa siya ng panunungkulan nun. At nasa ICC pa tayo nun. Saklaw pa ng ICC yung reklamong isinampa sa kanila. So, kailan lang siya dinampot at nagkaroon ng resulta yung sinampang reklamo. Dito na, panahon na ng ating Pangulong Bongbong. Wala na tayo sa ICC. Although, wala tayo sa ICC, pero nakasampa na ang kaso sa ICC. Kaya may pakialam ang ICC doon sa isinampang reklamo. O, di ba? At ang ginamit nga ng ICC para mahuli siya at madala siya doon sa Netherlands ay ang Interpol, International Police. Oh. Siyempre, miyembro tayo ng Interpol. Pag pumunta ang Interpol dito, kagaya niya, may dalang warrant. Tatanggihan ba ng ating Pangulo yun? Siyempre, hindi. Oh, at marami nga mga ibang nagsasabi na baka marahil, kaya raw ginawa ng ating Pangulong Bongbong na ibinigay na siya roon, dahil parang napundi na daw. Pero siguro, hindi naman sa ganun kaya binigay napundi si Pangulong Bongbong. Talagang karapatan lang niya bilang Pangulo na ibigay ang nararapat kung ano ang tama. O, tapos sasabihin, wala sa tamang proseso. Eh, sabi na nga ni Yusek eh, ang tanong una, may kaso bang isinampa? Meron. May nagre-reklamo ba? Meron. Inisyuhan ba ng warrant? Meron din. O,
paano wala sa proseso? Ay yung ginawa ng extrajudicial killing, yun ang wala, tas wala sa tamang proseso, di ba? At yun ang hindi nakikita ng mga supporter itong dating Pangulong Digong. Hindi nakikita nila yon, yung mga nangyari nung una. Hindi lang nila nakikita yon. Ang nakikita nila isa ngayon. At buti nga, yung pangyayari, isang tao lang ang isinurrender sa mga banyaga. Siya lang. Hindi ang buong Siberenya. Bakit? Siya ang nagkasala eh. Hindi naman ang buong Pilipinas eh. O di ba? Hindi naman ang buong mamamayan ng Pilipinas eh. O. Ay nung panahon ng panunungkulan niya, buong bansa natin sinurrender sa WHO. Binigay, pinagkatiwala. Biro mo, lahat ng batas na pinatutupad dito, napakahigpit. O, parang hindi na nga makatao eh. Yun ang hindi nasasalamin ng iba nating mga kababayan. At ang nasasalamin nila, nakikita nila yung sa ngayon na pangyayari. Kaya marahil, ito si Pangulong Bongbong Marcos, kahit na ganyan ang nangyayari, nagkakawatak-watak di umano itong ating bansa, marami pa rin ang talaga sumusuporta sa kanya. Doon, sa mga natunay na nakakaunawa sa pangyayari, yun ang nakapanig sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo, at yung mga ayaw, ayun ang nakapanig naman sa grupo ng mga Duterte. Kasi nga, hindi naman sila nabiktima eh, pero karamihan ng nabiktima, nagpapasalamat sa mga pangyayari. At sa tagal ng kanilang panalangin na balang araw magkakaroon ng katarungan, yung pangyayari sa kanilang mga yumao. At ito na nga yun, nagkaroon na ng katarungan. Samantalang yung mga nasawi nung panahon ng Pangulong Duterte, wala talaga sa katarungan eh. At marami nang umamin, marami nang pruebang ipinakita sa social media. Tunay na pangyayari, wala sa talaga sa katarungan. Ang daming biktima. Mapakatapos ito, isang tao lang eh. Naghihimutok. Ang dami naghihimutok. Isang tao lang to ha. Si Duterte lang. Hindi pa nga dinadampot yung iba. Ewan natin kung sino-sino pa yung mga kasama na i-issuehan ng warrant para kunin din dito ng Interpol. Kaya nga, sana sa mga kababayan natin na sobrang panatiko sa mga pangyayari, pag-aralan nyo sitwasyon. Oo. At yung mga fake news dyan, yung nagpapakalat ng mga maling balita dyan na kaya nagpapalala sa sitwasyon, marapat lang na pagdadadamputin na yung mga yan. Kasi sila nagpapalala ng sitwasyon eh. O, di ba? Nadadamay lang yung mga matitinong nagbablog at nagsasabi ng katotohanan base sa mga pangyayari. O, di ba? Kaya, yan. Itong darating na eleksyon, sana ang hiling natin, mailuklok na ang mga karapat-dapat na tao, mga tamang tao, na siyang tunay na maglilingkod at magsiservisyo sa ating pamahalaan. At yung alyansa ng ating Pangulong Bongbong, sana naman ay maging tapat din sila sa kanilang panunungkulan. Kasi ang mga tao ngayon, sa totoo lang, parang nadadala na rin eh. Oo, nadadala. Lalo pa pag nakakapanood ng mga fake news. O, nakakapakinig ng mga hindi magandang balita. Pero ang dalangin natin, sana mailuklok na natin yung mga tamang tao na manunungkulan sa ating pamahalaan. Para naman, mabalik na tayo sa normal, mabalik na tayo sa dati. Oo, kasi totoong hirap na sistema ng ating bansa. Kaya kami, bilang mga INC, sa Iglesia ni Cristo, ang layunin namin, magkaisa na ang lahat. Kalimutan na yung mga bagay na nangyari nung una, iisang tabi na muna yan,
ibaon sa limot, kung ano man yan, at ang harapin natin yung magiging kinabukasan nitong ating bansa. Oo, para naman makaahon na tayo doon sa mga maling pangyayari. Eh, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang hinangad kundi ang mapabuti ang ating kalagayan. At marami siyang ginawa na hindi nakikita ng mga tao. Sa totoo lang. Oo. Marami na siyang nagawa na hindi nakikita ng mga tao. At ang nakikita na ng mga tao, yung mga nagiging kapintasan ng ating Pangulo. Pero kami sa iglesia, lahat, tinatanaw namin, mali at tama, nilalagay namin sa neutral, lumalagay kami sa gitna. Kaya hindi kami basta-basta mahihikayat ng kung sino pa man tungkol sa sistema ng mga maling pamamalakad. Kasi kung ano nasa tama, dun tayo. Diba? At kung ano ang batas na ating pinaiiral dito sa ating bansa, yun ang ating dapat tangkilikin. Kaya kami sa Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, number 1, tagatupad ng batas ang mga Iglesia ni Cristo, ang kabuuan. Dahil nga, ang aming tagapamahala, isa lang ang tagubilin sa amin na lumagay sa tama at lumagay sa ayos. Kasi, ang isang Iglesia ni Cristo na ayaw matitiwalag, takot matiwalag, hindi yan gagawa ng anumang kalokohan o makakasira sa kabuuan ng Iglesia. Dahil nga lang itong si Epifanio Labrador, panayang pinta sa Iglesia, panayang paninira, wala naman siyang sapat na ebidensya. Gumawa siya ng sarili niyang multo, kinalaban ng Iglesia, binatikos ng gusto, pati ang kapatid na Marcoleta, minura-mura niya. O ngayon, inireklamo siya ngayon, isinampan na sa TRICOM ang kanyang reklamo. Natatakot na ngayon ito si Epifanio Labrador humarap. Gawa nung, siyempre, yung ginawa niyang multo, siya na unang natatakot eh. Isipin mo kung ano-ano na naglalaro sa isip niya. Sabi niya doon sa mga una niyang video, pakanan nyo lang yan na haharap sa TRICOM. Pero meron na kayong pain nyo lang sa akin yan. Meron na kayong nakahandang papatay para sa akin. Hindi ako gago, sabi niya, para lumantad. Isipin mo yun. Eh, gagawa-gawa ka ng multo mo eh. Tapos matatakot ka sa multo mo. Kung tunay ka matapang, harapin mo. Kaya kamatayan yan o ano yan. Matapang ka, di ba? Oo. Eh ngayon eh, ganyan lang eh, ipapatawag ka lang sa TRICOM eh. Ang laki ng takot mong humarap. Kung ano-ano naguguni-guni mo. Ang totoo niyan, hindi Iglesia ni Cristo magtutumba sa'yo. Ang totoo lang, kasi marami ka na rin nasagasaang tao, lalo sa politika. Oh. Kaya lang, mabigat nga na yan, pag itinumba ka ng kung sino man dyan, eh, Iglesia ni Cristo, tiyak ang mapuputukan dahil sa mga sinasabi mo. Oo, mga pintang mo, kesyo mga killer daw, ang Iglesia ni Cristo, mga matay tao, kulto, Iglesia ng demonyo. Oo. Ito yung mga paninira mo sa amin, sa Iglesia. Mabuti na nga lang eh, pinapadyos ka na lang ng aming tagapamahalang pangkalahatan. At pinapaubaya ka na sa batas. Ngayon, pinaubaya ka sa batas, ayaw mo ring umarap. Papatawag ka na sa TRICOM. Harapin mo. Para malaman ng taong bayan kung totoo yung sinasabi mo o hindi. Di ba? Kapag hindi mo hinarap ang panawagan sa iyo ng TRICOM, isa lang, ang kahulugan. Wala ka sa katotohanan. Hindi mo kayang panindigan yung mga sinasabi mo. Kasi dapat, marami nga nag-advise sa iyo na bago mo paggawin ng isang bagay, pag-isipan mo. Nananahimik ang Iglesia, pati ang tamang tagapamahala, sukat mo namang atakihin mo. Di ba? Ngayon, yung ginawa mong multo, nagmimilagro na ngayon. Sinusundan ka na, hinahanap ka na ng multo. Ikaw ngayon na natatakot. Pero balikan natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Harinawa, sana, Mr. President,
naway palarin ka sa butuang ito at nang may taguyod mo ang nararapat. Ibangon mong muli ang ating nalugmok na bansa para naman lahat ng mga mamamayan muling makaahon. Kaya nga, sa kabila-kabila ng pambabati ko sa iyo, marami pa rin naman talaga ang higit na naniniwala sa iyong mga ginagawa. Isa na ako sa naniniwala sa iyong ginagawa. Kasi nakikita naman natin at kung susuriin natin at titimbangin natin yung magkabilang panig, mas palpak tong kabila. Oo. Kasi yung kanila parang nakikita natin paghihiganti. Oo. Kaya nakakatakot na sila ang maluklok sa darating na halalan. Bakit? May puot Oo, may puot ng paghihiganti. Di ba? Hindi kagaya ng ating Pangulo ngayon, sa kasalukuyan, wala man lang siyang bagamat tinitira na rin niya at sinasagot na rin niya yung mga pambabatikos, pero makikita mo na bukal sa kalooban niya na hindi siya gumagawa ng makakasama sa ating mga mamamayan. Itong kabila, hindi pa man sila naluluklok, makikita mo na yung marahas na sistema nila Kaya nga, merong isang komentarista na nagsabi, gusto nyo bang bumalik tayo sa dati? Di ba? Simpleng tanong lang yun. Gusto nyo bang mabalik tayo sa dati? Yan mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, ito napapanahong issue to Oo, wala naman tayong sinisiraan o inaano lang natin yung sinasalamin lang natin yung mga nakaraan at yung sa kasalukuyan, di ba tama? Kasi kung hindi natin ibabalanse at hindi natin titignan yung nakaraan, puro sa kasalukuyan lang ang titignan natin, hindi nga tayo malalagay sa normal. Kaya nga kami mga Iglesia ni Cristo, sa totoo lang, tinitignan namin kabilaan binabalanse namin Kaya lang talagang kahit kami sinisiraan na nga din Talagang gano'n, normal sa mga mamamayan yung ganyan. Lalo kami sa Iglesia ni Cristo, normal na sa amin yung batikusin kami. Kaya nga, bago dumating ang paghuhukom, mangyayari talaga yan. Pero sabi nga sa Biblia, mangagala kayo. At ang utos ng Diyos, huwag kang gaganti. Sabi nga ng Diyos laitin ka, alipustahin ka, hamakin ka, huwag kang gumanti. Ako ang bahala sa kanila. O di ba? Ganyan ng Diyos At yung ibinababa ng sinumang tao, itinataas ng Diyos yan. Oo. At nakita naman ng Diyos kung gaano ang sistema ng pagkatao nitong ating kasalukuyang Pangulo, si Bongbong Marcos. At nakita rin naman ng Diyos kung anong uri ng pagkatao noong nakaraang Pangulo. Oo. Diba? Alam ng Diyos ang mga pangyayari. Ilihim man yan sa tao, ang Diyos hindi malilihim yan. Kaya nga, itong nangyayari sa atin, malalagpasin din natin ito mga idol. Pagsubok lang ito ng ating dakilang may kapal. Kung hanggang saan tayo, di ba? Sana naman, malagpasan natin ng maayos ang mga nangyayari ito. At ipahintulot na niya na mailuklok sa pwesto ang mga tamang tao, dapat na tao na siyang manunungkulan. Pero sabi nga ng Diyos, kung gagawa, sinong pipigil? Di ba? Kaya ipaubayan natin ang lahat sa ating Panginoong Diyos. At siya nakakaalam ng mga pangyayari at mangyayari. Di ba? Tama mga idol?
Paano ha, salamat ng marami sa maikling sandaling ito, sinamahan niyo ako. Maalala ko nga pala, nung nakarang araw, nagdaos ng parang pocket meeting yung ang mga kandidato dito sa aming lugar. Dito nga sa area namin, dinaos yung kanilang parang pocket meeting, pero marami rin ang dumalo. Siyempre, panahon ng halalan ngayon, panahon ng pangangampanya, hindi may iwasan yun na dadayo talaga sila kung saan lugar para mangampanya. Di ba? Tulad dito sa amin, yung mga nangangampanya dito sa amin, di ba? Pag lumapit sa iyo isang kandidato o sino pa man yan, kapartido man yan o hindi, huwag kang magtatangi. Hindi naman kung lumapit sa iyo yun, iboboto mo na yun, di ba? Hindi naman nila alam kung sino iboboto mo di ba? Sana yung mga kabilang panig, huwag mananaghili. Halimbawa, sa partido ka ng ganun, bigla may lumapit na ibang partido sa'yo, kinausap ka, huwag sana silang mananaghili sa ganun. Kasi, siyempre, tayo naman, may kanya-kanya tayong pag-iisip kung sino gusto nating iboto, di ba? Kaya yun, may mga nangampanya kahapon dito, may mga normal lang yun, kasi panahon ng halalan Hindi mo may iwasan yun. Dinayo itong lugar mo. Para mangampanya sila. Siyempre, alam naman na, ayaw ko sa'yo. Hindi naman pwedeng ganun. Diba? Siyempre, tao silang lumalapit, taong harapin mo. Harapin mo sila bilang tao rin. Although sabi ng iba, kilala ka lang yan pag panahon ng eleksyon, pagtapos ng eleksyon, hindi ka nakilala ng mga yan. O sabihin natin totoo yung ganung mga pangyayari. Pero in that time na lumalapit sila sa iyo sa panahon ng pangangampanya, huwag mo namang babastusin na parang iistabin mo. Kung nandito ka sa kabilang parte, iistabin mo na sila. Hindi naman ganoon. Maging balanse tayo, di ba? Dahil kasi, kahit ngayong kabilang panig, hindi rin alam kung sila iboboto mo. Yung lumalapit sa'yo, hindi rin niya alam kung iboboto mo siya o hindi. Di ba? Ganun lang, kasimple mga idol. Kaya, nakakatawa lang ang mga pangyayari tuwing darating ang panahon ng eleksyon. At saka sa totoo lang, pag dumarating ang ganitong panahon ng eleksyon, maraming nagkakagalit. Ultimo magkakamag-anak, kakapamilya, nagkakagalit. Kasi may kanya-kanyang gusto May contradiction. Normal naman yun Kaya, harinawa, itong darating na eleksyon, makamtan natin ang kapayapaan, ang pagkakaisa, maging mapayapa na ang ating bansa. Panunungkulan ng mga bagong maluluklok. Congratulations na lang doon sa mga maluluklok sa darating na eleksyon. Naway pagpalain tayong lahat sa darating na eleksyon na to at ibigay ng Diyos ang mga tamang tao na manunungkulan dito sa ating pamahalaan. Di ba? Tama mga idol? Paano hanggang sa muli mga idol, itong muling ko, si Boyet, ay pasamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli. Paalam!